Magandang araw po. Naitalaga ng simbahan ang buwan ng Setyembre hanggang sa kapistahan po ni San Francisco de Assis sa October 4 ang Creation Time. Panahon, pagnilayan at paigtingin ang ating malasakit sa mundo at sa ating pong kapaligiran. Obviously, di ba, kailangang nakikinig ka sa katawan mo palagi. Pero hindi lang ang katawan natin ang kailangang pansinin. Need din nating pakinggan ng Diyos ang pangangailangan ng kapwa natin at ng ating kalikasang kapaligiran. Tignan natin ang mga balakid sa pakikinig na ito para ma-address naman natin before it's too late. Una ay ang pagkakaroon ng dapat mentality o ng biases. Many times, ang mga misunderstandings ay nanggagaling sa iba't ibang pananaw ng tao sa kung ano ba ang katotohanan o truth para sa kanila, kung ano ba ang dapat at hindi dapat. Pagdating sa ating mga interpersonal relationships, diyan tayo medyo nahihirapan kung laging nakaumang sa isip natin ang pag-impose ng dapat sa mga bagay na hindi naman obligatory. Ipanalangin po natin na malaman natin ang pagkakaiba ng dapat sa hindi dapat. Okay lang kung magsabi ng dapat kung dapat talaga. Pero ito ang bantayan natin ha. We have to let go of our biases before we enter into dialogue. Ayan kasi ang first step to emphatic listening. Dapat ba kayong makinig sa akin? Hindi naman. Pero dapat tayong maging responsible sa ating kamalayan at kaalaman. Okay? Ikalawang hadlang sa listening emphatically ay ang pagkakaroon ng ego frame of mind o yung tinatawag nating I biography. Tandaan natin na ang empathic listening entails listening to another's life story or their biography, not our own, ha? Often, a parent would say to a son or a daughter, "Pinagdaan ko na rin yan eh. Makinig ka na lang sa akin. I don't want you to go through what I have gone through." Well-meaning words naman yan, but not a good welcome remark to start the listening process. Let us let go of the I and be absorbed by what the you has to share. Naalala ko tuloy nung batang pari pa ako, may natanong ako tungkol sa bukol ko sa leeg. Sagot ba naman niya sa akin, ako nga rin merong bukol dito sa leeg ko. Pwede. Pwede na sa akin yon. Ako pa nga tuloy ang nagpagamot sa kanya. Pero, sa ibang tao, naku, mata-turn off sila agad, di ba? Tapos agad kung minsan ang usapan, kung nakasingit agad ang biography mo. Meron din mga tao, kaunting salita mo pa lang, ang dami na niyang komentaryo. Minsan naman may sense, di ba? Kaya lang, you are left with a feeling na ina-assume ng kausap mo nakakaunti lang kasi ang alam mo at mas marami siyang alam na di mo alam. Nakaka-turn off yan, di ba? Paano yan nalaman ng alam mo? Hindi pa nga siya nakikinig ng husto sa sharing mo. Masaklap na dynamics ang ganyan kung ang kausap mo ay ang asawa mo o ang mga magulang mo. Nag-sharing ka nga ng emotional life mo dahil sad ka Tapos masesermonan ka lang agad. Nakakadala, di ba? Kaya magbantayan Ang ikatlong obstacle sa listening from the heart ay ang pagkakaroon ng asar ka talaga feeling o negative feelings sa madaling salita. Siyempre, kung may dapat mindset yung kausap mo, tapos madalas pa sa hindi, nakasingit ang sarili sa usapan, gustong bumangka, ika nga, naku, kung hindi ka manhid, magkakaroon ka ng negative feelings pagkausap mo siya, di ba? Kaya, lahat ng sasabihin niya, kahit maganda at tama, walang kwenta o value O hindi kaya, hindi mo na pinapansin. Then you stop listening to the person altogether. Then you stop sharing anything private and personal sa taong yun. Ngek. Let us check our negative feelings first before entering into any conversation. It is obviously difficult to listen when you are irritated, angry, or simply in a bad mood.
but give yourself some time. Pahupain ang negative feelings. Do not deny them, admit them, then let go. If you open your mouth at the height of intense anger kasi, you will certainly deliver the best speech that you will regret the rest of your life. At kahit humupa na ang galit o inis, tandaan, in dialogue, the emotions might come back. So, check on them. At ang ikaapat na obstacle sa listening from the heart ay yung pagkakaroon ng final na to attitude o yung pagkakaroon ng generalizations and indifference. Ito yung magandang reminder. Never use threats even if you are in authority. Subtle forms of this come in generalizations. Katulad ng, lagi kang ganyan, you always, ... or you never, ... Judgments like this only start the other person thinking of a way to defend oneself. So, better still, shut up, listen first, then be understood without judgments. At mahalaga ito, leave room for imperfections. Avoid, when you can, mga ultimatums like, last time na to hindi mo na uli gagawin yan Threats and generalizations are subtle forms of indifference. Kawalan po yan ng pakialam sa kabutihan o yung innate goodness ng kapwa at kawalan ng pakialam sa kahinaan or weaknesses ng iba. Worst, threats and generalizations are subtle forms of manipulations. Kaya even if you are a parent or a spouse who truly knows the other, you still have a blind spot, remember, The other definitely has a mystery spot only God and that individual person know so well. Respect this sacred space if you truly want to listen from the heart. So ayan po, tingnan natin uli yung mga causes ng deafness o yung mga obstacles natin sa listening from the heart. Having a dapat mentality or biases sa simula ng pakikinig. Victim kaya ako niyan. Ayaw kong kausapin yan, mahaba ang buhok. O yung ibang tao, biktima mo rin kaya. Ayaw kong kausap yan, mukhang pera yan Ingat-ingat po sa stereotypical judgments natin, Having an ego frame of mind, yung laging ang reference point ay yung autobiography mo. Coupled with dapat mindset, delikado ka dyan. Anak, dapat kang magdoktor kasi hindi ako naging doktor. O di kaya anak, IT ang kunin mo, malaki ang kita dyan. Walang kita sa fine arts. Ang frame of reference ay kung saan sa palagay niya ay may pera. Ayun ay ang palagay lang niya. Wala sa lagay niya ang gusto at kaya ng kanya anak. Kaya ayun, hinihintay ka na lang mamatay ng anak mo para makapag-shift siya ng course. Having asar ka talaga feelings o negative feelings. Alam nyo, irritation pa lang, asar ka pa lang, bantayan mo na yan sa sarili mo. Kasi pag hindi mo babantayan yan, magiging full-blown anger yan. Then, soon, magiging hatred na yan. Talo ka lalo dyan. At yung pagkakaroon po ng final na to attitude, mga generalizations and indifference sa ating pagsasalita. Nakakalimang appointments pa lang sa'yo, twice lang naman na late. Tapos sasabihin mong, palagi kang late. O di kaya, next time sakali ka matutulog pag late ka umuwi. Paminsan-minsan lang naman siya umuwi ng 6:05 p.m. Very manipulative ka naman sa demands mo. Kaya tuloy, ayaw nang makipag-usap sa iyo ng anak mo. Walang matinong pakikinig, puro sermon lang ang aabutin niya sa iyo. Kaya tuloy, ayaw na rin magpaalam sa iyo, di ba? Napipilitan pang magsinungaling. Huwag ka rin magtaka kung maglalagi na lang ang anak mo sa kwarto niya o hindi kaya sa bahay ng may bahay. Ayan po. Madaling maalala, di ba? You become deaf o bingi sa puso when you exhibit
these symptoms. Teka, akala ko ba pakikinig sa earth ang pag-uusapan natin? Hehe, opo naman. Mahaba-haba pa naman ang creation time. First things first. Do not even be concerned about listening to the earth when you cannot even listen to the most important earth dwellers, human beings. Remember, where a human person is, there God is also. Because human beings are but the environment of God here on earth. We heard of how Jesus left his handprint, as it were, on the eyes of a blind man and healed him. Let me propose that we also allow Jesus to leave his handprints onto our earth, right here and right now, so we can restore and retrieve the lost beauty of this wonderful earth. Freddy Footprint's garden. Freddy works with his feet. Feet are clumsy. The flowers are trodden, the trees are bare, and the branches broken. The air is dirty, and the pond is full of rubbish. Harry Handprint's garden. Seeds have been sown, trees planted, oxygen pumped into the water. We know about reducing our negative carbon footprint. Do you know the power you hold in your positive handprint? Sow some seeds, plant a tree, turn a patio into a flower bed. Better still, get involved in an eco-restoration project or start your own. Give the earth a chance and watch her grow. Freddy Footprint or Harry Handprint? Who are you? Your clue is this: remember, it is your task to restore God's handprint in his creation, in your heart and in the world you live in. Hands up for restoring the earth. May God continue to bless and protect us and this world. Amen.